Please like and share sa ating mga video para mas marami pa ang makapanood at mas malayo pa ang marating ng ating mga videos. Napakalaking tulong na nito sa ating channel. At exclusive lang po ang mga shoutout, perks, emoji and badge sa ating mga miyembro na Solid Kamanwu Tribe. Like, comment, share and subscribe for more videos. Ang arena ay nabalot ng isang nakakagulantang nakatahimikan, na tila ba ang hangin mismo ay huminto sa paghinga. Katatapos lang ng isang brutal na tunggalian, at ang kalaban ni Sabigang ay nakabulagte sa lupa, ang kanyang balat ay halos itim na, may nakabibingi na amoy ng nasunog na laman, isang tahimik ngunit makasaysayang marka ng kapangyarihan ng Hityang Finger Arts. Sa gitna ng trahedyang ito at ang nagulantang nakatahimikan, si Sabigang ay tumayo ng may nakakalokong ngiti sa labi, isang ekspresyon na nagbigay diin sa kanyang kakaibang personalidad, at ang kanyang tinig ay kumalat sa bulwagan na puno ng pagkamangha at hindi makapaniwala. Hahaha, salamat sa magandang laban na yon. Ang kanyang pang-aasar ay hindi lamang nagpakita ng kanyang sukdulang lakas kundi pati na rin ang kanyang misteryosong pag-uugali, na nagdulot ng mas matinding pagkalito sa mga nakasaksi na tila ba sila ay nakakita ng isang nilalang na higit sa karaniwan. Ang mga manunood, na kanina'y puno ng nag-aalab na pag-asa para sa kalaban, ay ngayon nabalot ng malalim na pagkalito at sukdulang pagkamangha, na tila ba sila'y nabingi sa mga kaganapan. Ang kanilang mga mata ay nakadilat sa sobrang pagkabigla, ang mga bibig ay bahagyang nakanganga. Tila hindi pa lubos na naiintindihan ang di kapani-paniwalang kanilang nasaksihan na naganap sa kanilang harapan, na para bang isang masamang panaginip na kay hirap balikan sa isip. Ano yun kanina? Hindi ko maintindihan ang aking nakita, parang isang panaginip na kay hirap balikan sa isip, bulungan nila sa bawat isa, habang ang isang tinig ay nanginginig sa takot sa pagtatangka na pangalanan ng hindi kapani-paniwalang teknik. Sa tingin ko tinawag niya itong Hityang Finger Arts. Sa kanilang isipan, nagtatalo ang paniniwala sa kanilang nakita at ang pagdududa, hinahanap ang loika sa isang bagay na lumampas sa kanilang buong pangunawa, na nagdulot ng pagkalito sa kanilang mga kaisipan. Sa mataas na bahagi ng arena, ang tagapamahala ay namumula sa matinding galit at labis na pagkadismaya, ang kanyang mukha ay halos sumabog sa labis na puot. Ang kanyang pangay nanginginig sa puot. Hindi niya matanggap ang kinalabasan ng laban na hindi niya inaasahan at hindi man lang lumaban ang kanyang alaga, at ang kanyang mukha ay tila isang nagngangalit na demonyo na hindi mapinta sa galit. Anong klaseng kalokohan ito? Ang kanyang sigaw ay halos basagin ang katahimikan ng bulwagan, isang nakabibinging pagpapakita ng kanyang labis na pagtanggi sa kaganapan, na tila ba ang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang tauhan ay nabubulol sa takot. Sir, what just? Ang galit ng tagapamahala ay nagpakita ng malaking pagkabahala sa reputasyon at kaayusan ng akademya, na para bang ang buong Dragon Spring Academy ay masisira dahil dito. Agad na ipinahayag ng host ang hindi inaasahang kinalabasan ng laban, na may bahagyang pagkabigla sa kanyang tinig. Congratulations, Instructor Sabigang. Ikaw ang nanalo sa laban na ito. Ngunit hindi nagtagal ang pagbati, dahil ang matanda ay nagpatuloy na may pagtataka sa kanyang mga mata. Gayunpaman, akala ko hindi ka marunong gumamit ng panloob na enerhiya. Isang tanong na nagbigay ng bigat sa hangin, tila ba naghahanap ng kasagutan sa isang matagal ng palaisipan. Kalmadong sinagot ni Sabigang, na may bahid ng panlilinlang sa kanyang mga mata. Yun. Isang swerte lang yun, na sinamahan ng isang bahagyang kibit balikat. Ang sagot ay nagdulot ng pagtatanong mula sa matanda. Swerte. Ang kanyang peking ngiti at ang kalmadong tono ay nagpakita ng kanyang layuning itago ang tunay niyang kakayahan, na para bang may mas malalim siyang itinatago sa kanyang kalooban. Sinimulan ni Sabigang ang kanyang kalokohan, gumagawa-gawa ng mga kwento upang linlangin ang matanda, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pilyong kasiyahan. Ilang araw na ang nakalipas, kumain ako ng ilang damo na hindi ko pa nakita dati habang naglalakad, ang kanyang boses ay puno ng pilyong tono. Tila nagkukwento ng isang engkanto. Tapos bigla na lang, ako nakagamit ng panloob na enerhiya. Sa kabutihang palad, marami akong panloob na hindi na natapos ang kanyang kwento, dahil sa tindi ng pagkamangha ng matanda. Ang matanda, na hindi makapaniwala sa kahangalan ng paliwanag, ay sumigaw sa matinding galit. Ikaw! Niloloko mo ba kami? Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyang kalokohan sa iyong mga matatanda? Iniinsulto mo ba kaming lahat ngayon? Ang kanyang mukha ay namumula sa galit,
at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, isang senyales ng kanyang matinding pagkayamot at pagkabigo sa kabaliwan ng sinasabi ni Sabigang. Ngunit si Sabigang ay nanatiling hindi natitinag, ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang titig ay matatag, tila ba ang galit ng matanda ay hindi man lang umabot sa kanya. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Bagaman, ano naman kung totoo, ang kanyang tugon ay may bahid ng paninindigan, isang hamon na pumukaw ng mas matinding galit. Ang matanda ay patuloy na sumigaw, ano? Ang kanyang boses ay nagngangalit sa hangin. Nagpatuloy si Sabigang, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa mga matatanda, ang galit at determinasyon ay kitang-kita sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, dinaya ko ba ang duelo? Ito ay isang laban para sa posisyon ng pagtuturo ng paggamit ng sibat, ngunit walang patakaran na lumaban gamit lang ang mga sibat. Hindi ko alam kung bakit ako kailangang tanungin ng ganito gayong nanalo ako ng patas. Ang kanyang mga salita ay parang matatalim na sibat na tumatama sa pagdududa at pagkamuhi ng mga nakaharap, na para bang bawat salita ay isang talam na sumasaksak sa kanilang pagdududa. Ang isa pang matanda, na hanggang ngayon ay galit na galit pa rin, ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na pagkadismaya. Ikaw, ang kanyang sanggol, halos wala ng boses na lumabas sa kanyang bibig, ngunit pinahinahon siya ng kanyang kasamahan, na may mas kalmadong tinig, kalma lang. Masyado ka ng mainit. Pagkatapos, lumingon ito kay Sabigang at sinabing, na may pilit na pagtanggap sa kanyang boses, tama ka. Nanalo ka sa laban na ito. Kung gayon, dahil nanalo ka, ikaw ay, subalit, bago pa man matapos ang pangungusap, pinutol na ito ni Sabigang, na may isang mapanlinlang ng ngiti sa labi, paumanhin sa pagputol. Ang kanyang kilos ay nagpakita ng kanyang mabilis na pag-iisip at ang kanyang determinasyon na kontrolin ang takbo ng usapan. Naguluhan ang matanda kung ano ang ibig sabihin ng biglaang pagputol ni Sabigang, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Agad namang sinabi ni Sabigang, na may tiwala sa kanyang tinig at isang bahagyang ngiti sa kanyang labi, ngunit dahil narito ang lahat, mayroon akong kahilingan. Nagtaka ang matanda, isang kahilingan. Ang himig ng pagtataka ay bamalat sa bulwagan, at ang mga tao ay nagbubulungan sa pagtataka. Patuloy naman si Sabigang, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw sa buong arena, opisyal akong humihiling para sa isang pagsusulit, upang ma-promote bilang isang opisyal na instruktor. Ang kanyang deklarasyon ay nagpagimbal sa lahat, isang malakas na pahayag ng kanyang ambisyon na nagpakita ng kanyang walang takot na paghahanap ng kapangyarihan at posisyon. Mabilis na kumalat ang lahat ng nangyari sa buong akademya, parang apoy na mabilis na kumakalat sa tuyong damo, at ang pagkapanalo ni Sabigang ay naging usap-usapan sa bawat sulok. Siya yun, di ba? Yung mula sa duelo, ang bulungan ng mga estudyante, na may halong pagkamangha at pagdududa. Ano, talaga ba siya yun? Ang tanong ng iba, habang ang kanyang pangalan ay tila unti-unting umaangat at nakikilala, nagiging sentro ng diskusyon at haka-haka sa bawat pasilyo ng akademya, na para bang isang bagong alamat ang isinisilang. Ipinakita rin ng Dragon Spring Academy, isang kahangahangang istruktura, isa sa maraming bulwagan ng pagsasanay sa martial arts na itinayo ng Orthodox Alliance upang maiwasan ang kahirapan sa Jammu Murim, isang huling tanggulan ng kaayusan. Ang pangunahing layunin nito ay sanayin ang mga martial artist na magiging haligi ng Orthodox Alliance sa hinaharap, mga bagong bayani na magtatanggol sa kapayapaan. Sila ay tumatanggap ng mga bata na may edad 15 hanggang 18 mula sa mga sekta at angka na sapat ang laki, na nagpapakita ng kanilang pagtutok sa paglinang ng mga talentadong individual. Ang mga instruktor ay binubuo ng mga martial master mula sa Orthodox Alliance, mga veterano sa labanan, at sila ay nahahati sa assistant instructors at senior instructors. Ang mga assistant instructor ay mas katulong kaysa instruktor, para sa kanila na aktwal na magturo sa mga bata, na nagpapakita ng kanilang sistema ng pag-aaral. Sa gitna ng kanyang pagninilay, isang boses ang biglang nagtanong, anong nangyari? Paano mo biglang nagamit ang panloob na enerhiya? Anong ginawa mo? Ang tinig na yun ay nagmula kay Dragon Spring Academy Recovering Body Pavilion Master Gene Beck, isang matandang manggagamot na may malalim na kunot sa noo, na nag-aalaga ng mga pasyente, hindi isang instruktor, ngunit may malaking impluensya sa kapakanan ng akademya. Kalmadong sumagot si Sabigang, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may nakatagong panlilinlang, na sabi ko na,
na ito ay isang swerte. Ang kanyang pagsisinungaling ay patuloy niyang sinabi para paniwalain ang lahat, tila ba nagtatago ng isang malaking lihim. Ang matanda ay sadyang hindi naniniwala sa mga kasinungalingan na ito, ang kanyang mukha ay namumula sa galit, habang sumisigaw, kalokohan. Alam mong matagal na kitang ginagamot. Mula nang malaman kong hindi ka makagamit ng panloob na enerhiya, sinubukan ko ang bawat posibleng paraan upang ayusin ka. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang pagkabigo at ang kanyang matinding pagmamalasakit para kay Sabigang. Pero, ang tangkang isasagot ni Sabigang, ang kanyang mga salita ay naiwan sa ere. Hindi na niya natapos nang biglang si Master Jinbek ay napaluhod na lang sa lupa, na para bang nanlulumo at nawala ng pag-asa. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lang sa pagkadismaya, puno ng pagdurusa, kung ito ay isang bagay na madaling ayusin. Kung gayon, gaano ako kawalang silbi na manggagamot? Ang kanyang pagkasira ng loob ay kitang-kita sa kanyang mukha, ang bawat kunot ay naglalarawan ng kanyang pighati. Mas alam ko pa sa sino man na kinamumuhian ka ng iba dahil doon. Sobra akong nahihiya na harapin ka ngayon. Ang kanyang damdamin ay bumuhos, isang patunay ng kanyang malalim na pagmamalasakit at pagmamahal para kay Sabigang, na tila ba siya ay isang anak na kanyang inalagaan. Agad namang lumapit si Sabigang sa matanda at sinabing, humihingi ako ng paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkalungkot, tila ba nalulungkot din siya para sa matanda. Kanyang sinabi sa kanyang isipan, na may malalim na pag-unawa, siya ay, hindi pa rin nagbago kahit kaunti, isang matamis na pagkilala sa kabutihan ng matanda. Ang kanyang ngiti ay makikita sa kanyang mukha dahil sa taong ito na napakabait sa kanya, isang ngiting puno ng pagmamahal at pagpapahalaga, siya ay parang magulang na para sa akin. Pagkatapos, ipinakita ang nakaraang buhay ni Sabigang, isang sulyap sa mga alaalang bumubuo sa kanyang pagkatao. 542 taon na ang nakalipas, hindi, sa tingin ko, 15 taon na ngayon, ang kanyang pag-iisip ay nagpakita ng kanyang mahabang paglalakbay sa panahon. Si Master Jinbek ang taong tumakbo sa nagliliyab na apoy upang iligtas ang isang namamatay na bata sa gitna ng brutal na pag-atake ng mga bandido, isang gawa ng walang takot na kabayanihan. Siya rin ang nag-iisang nawala ng buhay sa pagtatangkang iligtas ang iba noong araw ding yun, isang sakripisyo na hindi malilimutan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang panloob na tinig ni Sabigang ay nagpatuloy, puno ng determinasyon. Sa kanyang isipan, matatag siyang nangako, sisiguraduhin kung hindi siya mamamatay, isang pahayag ng kanyang pagnanais na baguhin ang nakaraang trahedya. Matatag niyang tinawag ang matanda, Recovering Body Pavilion Master. Kanyang sinabi sa Pavilion Master, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Huwag ka ring mag-alala sa akin, ang kanyang tinig ay puno ng pagpapagaan ng loob. Napatingin naman ang matanda sa kanyang mga sinabi, ikaw, nang may pagtataka pa rin sa kanyang mukha, tila ba nagtataka sa biglaang pagbabago ni Sabigang. Nagsalita si Sabigang habang patuloy na pinapanatag ang puso ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon, magtiwala ka lang sa akin. Sasagutin ko ang lahat ng problema mula ngayon. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang bagong simula at ang kanyang pangako na protektahan ang mga mahal niya. Ang gabi ay lumipas, at ang buwan ay sumilip sa bintana ng silid ni Sabigang, na tila ba saksi sa kanyang pagtatangka. Sa kanyang silid, sinubukan ni Sabigang ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa hangin, nagpapalabas ng maliliit na enerhiya. Habang sinusubukan ang kanyang kapangyarihan, kanyang nasambit sa kanyang isipan, na may bahid ng pagkadismaya, nang bumalik ako, na wala ang mahigit 70% ng aking mana. Isang pait ng katotohanan, na tila ba isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili ang nawala. Ang pinakamahusay na kaya kong gawin ngayon ay, mga ika-4 na sirkulo lang. Ang tanong niya sa kanyang sarili ay puno ng pagkabigo, ngunit may bahid pa rin ng pag-asa na mabawi niya ang kanyang dating lakas. Nakakadismaya, inabot ako ng ilang siglo para makarating sa ika-8 sirkulo, ang kanyang isipan ay nagpatuloy, na may malalim na pagsisisi sa kanyang nawalang lakas. Hindi, dapat akong maging nagpapasalamat na mayroon pa akong mana. Ang pagbabago ng kanyang pag-iisip ay nagpakita ng kanyang pagtanggap sa kanyang kasalukuyang kalagayan at ang kanyang positibong pananaw. Tama, ang kanyang pag-iisip ay nagpakita ng kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyang limitasyon,
ngunit may pag-asa pa rin na bumangon muli siya. Babalik ako, ang kanyang matinding desisyon ay nagpatalas sa kanyang mga mata, na tila ba may apoy na nagniningas sa kanyang mga titig. Sa impyernong yun, ang kanyang pagdeklara ay puno ng matinding paghihiganti. Ang kasaysayan ng Jiang Miriam ay nabaliktad, at ang mga demonyo ay hindi pa sumasalakay. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang kaalaman sa hinaharap at ang kanyang pagnanais na baguhin ito. Gayunpaman, ang kanyang isipan ay nagpatuloy, ang keyword ay hindi pa, isang pahiwatig sa nalalapit na panganib na nagbabanta sa mundo. Eksaktong 10 taon mula ngayon, magsisimula ng sumalakay ang mga demonyo, ang kanyang tinig ay may bahid ng propesya, na nagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman sa hinaharap. Ang kanyang paggunita sa hinaharap ay may bahid ng matinding babala, isang hudyat ng nalalapit na digmaan. Gayunpaman, magiging iba ito sa pagkakataong ito dahil mayroon pa akong 300 taon ng aking mga alaala, ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang natatanging kalamangan. Kapag nangyari yun, muling babagsak ang Jiang Miriam, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon na baguhin ang takbo ng kasaysayan, na para bang siya ang tanging pag-asa ng mundo. Ang kanyang galit sa Demon King ay kitang-kita sa kanyang mukha, ang bawat kunot sa kanyang noo ay naglalarawan ng matinding pagkamuhi. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa paghihiganti sa nangyari sa nakaraan niyang buhay, na tila ba apoy ang bumabalot sa kanyang mga titig. Ang kanyang isipan ay puno ng impormasyon sa hukbo ng demonyo, tulad ng uri ng mahika na ginagamit nila, ang mga artifact at armas na inihanda nila para sa pagsalakay, mga detalye na maingat niyang inalagaan sa kanyang alaala, at higit sa lahat, paano patumbahin ang Demon King. Ang kanyang pag-iisip ay nagpakita ng kanyang layunin na baguhin ang takbo ng kasaysayan, na para bang siya ang tanging pag-asa ng mundong yon. Ang kanyang labis na pag-iisip ay naputol nang biglang bumukas ang pinto, at tawagin siya ng matanda, "Nandyan ka ba, Big Ang?" Ang tinig ng matanda ay puno ng pag-aalala. Sumagot naman siya ng, "Opo, Pavilion Master." "Ano po yun?" Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Sinabi ng Pavilion Master, na may bahid ng pagkabalisa sa kanyang tinig, "Hinahanap ka ni Vice Academy Master Chon Semyong." Tinanong niya naman ito kung, ngayon na ba, habang makikita sa kanyang isipan ang mukha nito na tila ay galit na halos hindi mapinta ang mukha, isang imahe ng nagngangalit na demonyo. Sinabi ni sa Big Ang na, "At inutusan kanyang ihatid ang mensaheng yan sa akin." Sinagot naman ito ng Pavilion Master, "Hindi bale. Mas nag-aalala ko para sa iyo." Ang pag-aalala ng Pavilion Master ay nagpakita ng kanyang malalim na malasakit kay sa Big Ang, na para bang isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Ang Pavilion Master ay nagpatuloy sa pagbibigay ng payo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at karanasan, "Sa tingin ko, tungkol ito sa kahilingan mo para sa promosyon. Dapat kang mag-ingat." Ang kanyang mga salita ay parang isang babala laban sa nalalapit na bagyo. "Sigurado akong mahirap ang pagsusulit. At dahil si Meng Sondo, ang taong inirekomenda niya, ay natalo ng ganoon, sigurado akong wala siyang magandang pakiramdam sa iyo." Ang bawat salita ay nagbigay diin sa panganib na kanyang haharapin. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay, gayunpaman, bakit mo biglang naisip na maging isang opisyal na instruktor? Isang tanong na nagbigay ng pahiwatig sa mas malalim na motibo ni sa Big Ang. Napangiti na lang si sa Big Ang na parang demonyo sa mga sinabi ng Pavilion Master, isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata, at sinabing, ito ang unang hakbang para ayusin ang akademya na ito. Ang kanyang ngiti ay nagpakita ng kanyang mas malalim na motibo at ang kanyang kakayahang gumamit ng panlilinlang, isang maskara ng pagiging inosente. Pagkatapos ay lumabas na si Sabig Ang para magpunta sa tumawag sa kanya na Vice Instructor, ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng tiwala. Noong unang panahon, ang Dragon Spring Academy ay sapat na kilala upang ituring na pinakamahusay sa 3 nangungunang Orthodox Martial Academies, ang alaala ng nakaraang kaluwalhatian ay bumalat sa hangin. Gayunpaman, 2 taon na ang nakalipas, ang Academy Master pati na rin ang isa sa mga nangungunang 10 Martial Master ay biglang nawala, isang trahedya na nagdulot ng malaking pagbabago sa kapalaran ng akademya. Ang akademya ay naghanap sa kanya sa loob ng 2 taon ngunit walang silbi, ang kanyang isipan ay nagpatuloy, puno ng kalungkutan sa pagkawala ng dating kaluwalhatian. Dahil mahirap palitan ng isang bihasang tulad niya, nawala ang katanyagan ng Dragon Spring Academy bilang resulta.
Bukod pa rito, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya sa kasalukuyang kalagayan ng akademya. Matapos ang kanyang mahabang paglalakad sa mga pasilyo ng akademya, nakarating na siya sa lugar kung saan naroon ang nagpatawag sa kanya, isang silid na puno ng tensyon. Sa kanyang pagpasok, agad namang nagsalita ang isang matanda, ang kanyang titig ay matalim at puno ng pagsubok. Hayaan mong tingnan ko sa huling pagkakataon, assistant instructor sa Big Ang. Ang kanyang mga salita ay tila isang hamon, isang pagsubok sa katapangan at kakayahan ni sa Big Ang. Seryoso ka ba sa kahilingan mo para sa promosyon? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagdududa. Pagkatapos ay ipinakita ang kakayahan at katungkulan nito, Blade Technique Senior Instructor, Vice Academy Master, Chon Semyong, isang pangalan na nagbigay diin sa kanyang posisyon at kapangyarihan sa akademya. Habang si Sabig Ang naman ay nakangiti ng peke sa kanyang kaharap, isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata, nagtatago ng kanyang tunay na damdamin. Sinabi nito sa kanyang isipan, itong piraso ng tae na ito, isang tahimik na paghamak sa kanyang kaharap na tila ba ay isang insekto sa kanyang paningin. Sagot niya naman sa tanong nito, syempre, Vice Academy Master. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang ngunit may bahid ng panlilinlang. Hindi pa natapos ang kanyang pangungutya niya sa Vice Master sa kanyang isipan, ito ang nagpapabilis ng pagbagsak ng Dragon Spring Academy. Ang huling pahayag ni Sabig Ang ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na baguhin ang takbo ng akademya, at ang kanyang matinding pagkamuhi sa kasalukuyang kalagayan nito, isang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Like, comment, share and subscribe for more videos.